Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin ninyo ang Panginoon, pagkilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pag-ipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamok ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama ng makapangyarihan, pinuspos mo ang iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipanakitang halimbawa. Paloob mong makamtan namin ang walang mali na gantimpala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ay dinalya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaon, puno ng mga kalansay at tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo pa ba maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ng Panginoon." Ito ang pinasasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ko ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasabi ko, hangin, hingaan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung may bukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingaan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon
ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos. Bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroon naglumagak sa ilang sadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangangugutom, nauuhaw, nalubha ang katawan nila, ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoon Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman, sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inalis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan tuwirang dinadala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat naman sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Ang nangangugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Matthew. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang isang kagandahan, yung salitang utos. Kasi pag ito po ay natupad, masaya ang nag-uutos. Mga kapatid, may dalawang kagandahang utos po na sinasabi ngayon sa Ebanghelyo.
Una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ibig sabihin, unahin ang Diyos. Yung utos na ito, ang ugnayan sa tao at sa Diyos. Pag ito po'y maitupad at sumunod tayo anong kalooban ng Diyos, ay ang Diyos ay masaya. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. At ito po'y mahirap kasi karamihan sa atin ay makasarili. Minamahal ang ating sarili, pero pagdating na sa kapwa, ang hirap ipadama ang utos na ito. Pero may mga taong nakapagninilay, minamahal nila ang Diyos, nakasunod sila sa kalooban ng Diyos, at nakasunod din sila sa pangalawang utos na mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Halimbawa ngayon, si Pope Pius X, ito po isang mahalagang halimbawa nga sumunod siya sa utos ng Diyos sa pagsunod sa pagtugon ng Diyos. At dandahan siya sa kaniyang buhay, naging pari, naging obispo, naging kardinal, at naging papa. Ibig sabihin, sumunod siya, ano ang kalooban ng Diyos, tugon ng Diyos sa kanyang buhay. At doon po ipinadama niya sa kapwa, sa kanyang paglingkod. At nung naging siyang papa, Pope Pius na X, ang isa pong magandang aking pong pinilalayan, ang kanyang motto. Ang kanyang motto is, renew all things in Christ. So, ganyan po. Ibig sabihin, si Kristo. Una ang mamahalin, iisipin ng buong lakas, upang sa paglingkod sa kapwa ay maipadama. So, ganyan po ang isang kagandahan kasi pag mauna ang Diyos at ang kalooban ng Diyos ay maganda sa ating kalooban, maipadama ito sa kapwa. Ito na yung aksyon, no? Ipadama na. Kasi diyan po maramdaman sa kapwa ano ang kagandahang loob sa Diyos mula sa tao na nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip na inaksyonan ang kapwa, lalo na sa mga dukha. Ganyan po yun. Sa aking karanasan, no, bilang isang pare, lalo na kaming kaparian, ang hirap. Kasi mayroon kaming misyon. No? Unang misyon ko sa anis yung mga kabataan, sa mga orphanage. No? So doon mo ipadama sa mga kabataan yung ano ba yung pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Kasi maramdaman nila. For how many years ako sa kabataan at isang maganda kasi nang lumaki sila, nagpasalamat sila kasi mayroon silang naramdaman nga pagmamahal mula o sa nag-alaga sa kanila. Pangalawa rin, sa mga PWD, kasi dati mayroon kaming mga apostolate ng person with disability, ng naka-wheelchair, ng mga pilay. Pinaalagaan namin, yung shelter home namin dati. Pinapaaral namin. At yung iba, hanggang po sila nakatapos sa pag-aral, naramdaman nila nga ano ang pagmamahal para sa kanila. Kasi minsan sila ay tinitakwil, hindi na sila na sa kanilang mga sariling pamilya. Pero naramdaman nila na mayroon pong mga nagmamahal sa nila. So ganyan po yun. Doon po natin ipadama ang aksyon. Yung utos na mahalin mo ang kapwa, ipadama sa kapwa tulad ng pagmahal sa iyong sarili. Mahirap pero maganda. Kasi diyan po naramdaman sa itong utos na ito. At naraalaala ko yung sabi pa ni Mother Teresa na tinanong siya, buhay pa si Saint Teresa of Calcutta, no? Nang tinanong siya sa mga reporter, ano ba at saan po makikita
ang larawan ng Diyos, ang mukha ng Diyos. Simpleng sagot ni St. Teresa of Calcutta sa mga dukha. Di ba palagi si Maria Teresa nga, I love the poor. So ganyan po nga mga kapatid, may mga tao na pinadama ang utos na ito. Pat na ipadama na ito, ang importante, ang Diyos ay natuwa sapagkat nasunod ang itong utos nga mahalin ang Diyos pagkatapos sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha. Ang importante ipadama, ano ang kagandahang loob sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Amen. Ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin, ang may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa atin, naway gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, at kung saan man ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang isa anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga tatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at matatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ibunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hiling mo ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpaunlak na tanggapin ang aming paghain. Loobin mong kami nagdiriwang na may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapanabang ng wagas sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan nating Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Pio ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa kadapatan, nahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy mapahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng saminan mong dito nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo, numpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Amaning banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, iyong banal makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihandog para sa inyo." Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago lang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat sa pagpatawad ng kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Pagunyang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalamin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ay yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puso mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay kayo ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pinapating kaming lahat makasarsong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal ang namuhay dito sa daigdig kalukod-lukod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos, turo ni Jesus, Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mamanaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kumiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinibikan ng dakilang araw na pagpahayag na tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakloban ko ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng
sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagmamit namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman.
Panginoon namin Diyos, Ikaw ang dakilang manggamot at pagpagaling sa oras na ito. Itaas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emosyonal o spiritual. Ipuin mo sila na iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong pagmamahal na kamay, tinataas namin ang lahat ng may sakit. Ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes sa iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma, pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat, at iba pang impeksyon, mental health condition tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tinga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipon mo po sila, O Diyos, sa pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas, pag-asa, kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot iba pang paraan, bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng napapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdaanan. Paloob mo sa kanila, ginawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy ng magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng mabigat na dinalay, padala mo sa kanilang na hindi sila nag-isa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa magitan ng pagbigay ng pag-alaga at suporta sa aming mga kapwa. Ilam ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bago po sa huling pagbasbas, mayroon pong lyrics si Popa Yusite. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nahandog na, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon.